Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Marahas ang mga naging aksyon ng China laban sa Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea sa mga nakarang linggo at buwan. Lantara na ang kanilang ginagawang pambubuli at panghihimasok sa ating mga teritoryo at tila wala silang sinasanto. Mas naging dominante pa ang bansang ito nang sumabog sa publiko ang tungkol sa Gentleman's Agreement noong panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala pang kaliwanagan kung totoo nga ang kasundo na ito. Sinabi na ng China na hindi umunong sumusunod ang Pilipinas sa kasunduan, kaya naman may karapatan silang harangin ang kung anumang barko na magdadala ng supply sa nakahimpil na kinakalawang na barko sa Ayungin Shoal, ang BRP Sierra Madre. Bukod dito, patuloy pa rin ang China sa kanilang ipinagpipilitan na ang ilang mga bahagi ng ating teritoryo ay sa kanila, kaya naman patuloy silang nagtatayo ng mga artipisyal na isla upang bakuran ang mga sinasabi nilang kanilang teritoryo. Tadtad at armado na ngayon ang mga islang ito ng mga armas pangdigma at mga makabagong kagamitan sa pakikipaglaban. Tila may pinaghahandaan silang kung anong paparating na mangyayari at ginagawa nila ito. Kahit naman ata anong gawin natin, tanggapin na natin ang katotohanan na wala tayo sa kalingkingan ng China kung pag-uusapan ng sandatahang lakas. Maaaring sa umpisa ay meron tayong lakas na kahit paanong may papakita sa kanila, pero kung anong meron tayo sa ngayon ay hindi sapat upang tapatan ang kanilang lakas hanggang sa dulo ng labanan. Kaya naman ang tangi na lamang nating aasahan bukod sa magdasal ay ang mga bansang maaaring magpabot sa atin ng tulong at saklolo. Wala man tayong sapat na lakas. Ang tangi na lamang nating asahan ay ang mga bansang nasa ating panig o mga kaalyansa natin. Sabihin na natin halimbawa na nagumpisang umatake ang China sa Pilipinas. Ang pagsisimula ng digmaan ay isang senyales upang magsikilos ang mga bansang kasapi sa United Nations na may pagtanggol ang Pilipinas dahil isa ang ating bansa sa mga kasapi ng samahang ito. Pero bukod sa kanila, alam nyo ba na nakadiskubre ang ating puwersa ng maaari nating maging secret weapon laban sa China? Hindi ito isang high-tech na armas o bomba na maaaring dumurog sa bansang China. Sa maniwala kayo't sa hindi, ang secret weapon natin laban sa China ay boses ng isang babae. Tama ang inyong narinig, boses ng isang female radio operator na binansagan pang Angel of the Sea. Unidentified foreign vessel at Sabina Shoal. This is Philippine Coast Guard. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. Kung ano-anong mga armas at kagamitan ang inilalabas ng China upang takutin ang mga maliliit na bansa tulad ng Pilipinas pagdating sa pakikipag-agawan ng teritoryo. Siyempre, wala naman tayong kakayahan na tapatan ng kanilang mga armas, kundi lang dahil sa ibang mga bansang nagmamalasakit na tulungan tayo. Subalit sa pinakasimpleng bagay lamang o aksyon, maaari pala nating mapatupi ang China at mapatras sa pamamagitan lamang ng boses ng isang babae. Paano nga ba ito naging posible? Noong 30 ng Hunyo taong 2021, ang Philippine Coast Guard vessel Cabra ay nakakita ng 5 Chinese vessels sa West Philippine Sea. Isa noon sa mga opisyal ng barko ay si Provincial Ensign Gretch Mary Aquario, isang babae. Kinuha ni Aquario ang radyo at siya ang kumausap sa mga Chinese na lula ng barko. Unidentified foreign vessel at Sabina Shoal. This is Philippine Coast Guard. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. Tinanong niya ang mga ito kung sino sila at kung ano ang kanilang intensyon sa bahaging iyon ng karagatan. Nang masabi ito ni Aquario, walang kaabog-abog na umikot ang 5 mga barko ng China at dali-daling umalis. Ganito din ang naging insidente noong Abril ng parehong taon na kung saan sa boses na narinig ng mga Chinese mula sa isang babae na tauhan ng Philippine Coast Guard ay para silang mga maaamong tupa na umalis ng walang sabi-sabi. Dito napagtanto ng mga nasa Philippine Coast Guard na mas epektibo kung boses ng babayang maririnig ng mga Chinese at agad silang umaalis. Dahil dito, naglunsad ang PCG ng isang espesyal na training para lamang sa mga babae.
Nasa 81 mga kababaihan ang sumama sa pagsasanay upang maging mga radio operators ng PCG. Natapos ang kanilang pagsasanay ilang araw lamang nang mapaalis ni Aquario ang mga barko ng China sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng kanyang mahiwagang boses. Ang mga babaeng ito ay tinawag pang mga Angels of the Sea. Mas mahinahon at mas payapa umunong pakinggan ang boses ng mga kababaihan sa radio kumpara sa mga boses ng lalaki. Ang boses din ng mga babae hindi nakakaengganyo ng tensyon at Unidentified foreign vessel at Sabina Shoal. This is Philippine Coast Guard. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. Babae. Pero syempre, dahil babae ang tila nagiging frontliner ng ating PCG sa dagat, hindi naman ito nagugustuhan ng ibang mga tao. Ayon sa kanila, tila hindi umano magandang isipin na ginagamit natin ang ating mga kababaihan laban sa mga kalalakihang sundalo ng China. Pero ayon sa mga opisyal ng Philippine Coast Guard, mayroon daw umunong kasing kayang gawin ang babae na hindi kayang gawin ng isang lalaki. Isa pa, nagpakita naman ng tagumpay ang pagsasalita ng mga female radio operators sa ilang engkwentro ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon din sa mga kababaihan na kabilang sa Angels of the Sea, wala naman umunong problema ito sa kanila dahil mas mahinahon at matyagang mga kababaihan kaysa sa mga kalalakihan. Kaya umano nilang magbigay ng matapang na mensahe sa paggamit ng kanilang mahinahong mga boses. As uniform personnel ng Philippine Coast Guard, under our oath as a Coast Guard man, kailangan namin gawin yung trabaho. Bilang isang babae, equal ang tingin ko sa babae at lalaki. So, walang pinagkaiba. Basta ang importante, magawa yung trabaho at yung mga dapat namin gawin. Habang piniplay yung radio challenge ko, tinitingnan ko lang yung mga foreign vessel kung anong magiging reaction or response nila. Since nasa loob naman siya ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, under the rules, allowed ang ganitong mga challenges para ma-verify yung mga importanteng details regarding such vessel, such as the name of the vessel, the intention, and the last and next port of call nila. To an identified foreign vessel at Sabina Shoal, this is Philippine Coast Guard, BRP Cabra 4 MRRV 4409. You are within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are requested to provide the following: name of vessel, intention, last and next port of call on Channel 16. Hindi man sang-ayon ang marami sa paraan na ito ng ating mga kinauukulan. Pagpapatunay lamang ito na hindi mananahimik ang Pilipinas sa ginagawang panghaharas ng China sa ating sariling bakuran. Malaking bahaging saklaw ng ating teritoryo ang inaangkin ng China at marapat lamang na makaisip tayo ng paraan upang kahit paano ay malamangan natin sila at maipakitang kaya nating manindigan sa ating ipinaglalaban. Maaaring simple lamang ang paraan nating ito pero malaki ang tulong nito para may pagtanggol natin ang ating teritoryo. At kung wala naman itong negatibong epekto sa ating mga kababaihan at epektibo naman, bakit hindi natin ito gamitin bilang armas? Nakatipid na tayo, payapa pa ang ating paraan. Pero ang mas mahalaga ay hindi na lamang boses ng mga female radio operators ang mangingibabaw laban sa China, kundi boses ng buong Pilipinas at pagkakaisa para sa iisang layunin. At yun ay ang mabawi ang West Philippine Sea na unti-unti nang ninanakaw ng China ng lantaran.